ang karugtong ng nakaraan, at sa pagpatuloy na papasugod ng mga Hangul na assassin, ay walang humpay na winasiwas nito ang kanyang sandata na magic axe. Hanggang sa maputol nito ang duguan kamay ng assassin at agad humadyas ito kung saan, ngunit hindi pa rin ito tumigil na tila ba walang kapaguran. Sa pagdanak ng mga dugo ng mga Hangul na assassin. Huwag kayong aatras, isa lang siyang tao, sigaw ng leader ng assassin nang mapansin na ang ibang assassin ay natigilan at natakot. Ngunit hindi kinabakasan ng takot ang ating bida, nagpatuloy ito sa pagsugod sa mga kalaban habang hawak ang kanyang sandata. Anong ginagawa niyong lahat? Pigilan niyo siya. Pigilan niyo siya. Sigaw muli ng leader na nasa puno, at nang marinig ito ng ating bida ay agad tumalon ito ng mataas patungo sa pwesto ng lalaking nasa puno na leader ng assassin, mukhang huli ka na. Hindi. Saan impyerno galing ang lalaking ito? Bulong ng lalaki, na tila ba ay narinig ng ating bida, makikita mo mismo sa akin. Sabi ng ating bida habang nasa ere na handa na patayin ang lalaking leader, napanganga ang lalaki, sobrang bilis niya. Hindi, ibang klase ang naging kilos niya kaysa sa dati. Bulong ng lalaking Hangul, pinagpawisan na napadilat ang mga mata nito. Nang pasugad na ang ating bida sa kanyang harapan. At sa isang iglap ay tinagpas ito ng kanyang magic axe. Agad tumalsik ang dugo nito, at agad na duguan bumaksak ito mula sa puno kasabay sa pagbaba ng ating bida at sa di kalayuan kay Vivian. Nang lalaki ang mata nito at napatulala si Vivian habang patuloy na umaagos ang mga luha nito. Hindi na binigyan ng pagkakataon ng ating bida ang mga assassin, patuloy nitong pinagtatagpas nang sa ganon ay hindi na muling makahasik pa ng lagim. At nang maubos ito ay agad nilapitan nito si Vivian na natulala. Bahagyang inalag-alog ang mga braso nito ng paulit-ulit, Vivi, ayos ka lang ba? Ilang sandali pa sa loob ng gubat, sa pagdating ni Eddard, at ng kanyang kasamang sundalo, agad kinasa ang hawak na baril at itinutok ito, sa ating bida habang nasa kandungan nito ang babae, napansin nito ang mga patay na assassin at nakita nito ang ating bida na nasa kandungan nito ang babae na walang malay tao, tinutok nito ang baril at, huwag kang gagalaw. Tinignan ito ng ating bida, bago ito nagsalita. Ikaw, medyo late ka na, sabi ng ating bida ng mahinahon. Siya'y isang mapanganib na tao, bulong ng lalaking si Eddard, habang nakatutok ang mga baril nito. Kumilos ang ating bida para tumayo ito, agad napansin ito ng lalaki at bigla itong sumigaw. Hoy, tumigil ka, huwag kang gagalaw, mahigpit nitong itinutok ang hawak na baril, bakit naman sinusubukan mo bang kumilos na parang ikaw ang nagligtas ngayon? Kung hindi mo gagamitin ang mga baril na yan, itabi mo na lang ang mga bagay na yan. At harapin mo ang mga basurang ito, sabay turo sa mga bangkay na assassin at maaari mo bang kunin ang mga sandata ko na nakalatag doon. Habang kalmado si Vivi, na walang malay, agad tinanggal ng leader ng sundalo ang pagkakatutok ng mga baril at pati na rin ang gas mask na ginamit nito sa mata. Sige, kalmado nitong sagot, well, kami na ang bahala sa mga katawan, sabay utos sa tauhan nito, dalhin ang iba at pagsamasamahin, masusunod po, sagot ng mga sundalo, kinausap nito ang mga sundalo, nakontak mo na ba ang mga DST, opo, sabi po nila ay papunta na sila, note, ang DST ay France Observation Center, agad napalingon ang leader na sundalo sa ating bida. Nakulang pa rin ang tiwala, tumayo ang ating bida habang buhat-buhat nito ang babae, maya-maya ay nagsalita ang boses. Nakakuha ka ng maraming puntos ng karma, habang naglalakad ito ng mabagal, ay nagkaroon ng malay ang babae at, I'm sorry, Daniel, lumuluhang tawag ng babae. Tumingin ang ating bida at, umiiyak ka ba, kanina? Daniel, bakit bigla ka nawala, kung saglit lang, ngunit ang panahon na iyon ay parang, isang walang katapusan, ngumiti ito sa babae at, palagay ko ganoon din ang naramdaman ko. Maya-maya ay tumingin ito sa leader na si Eddard, patawarin mo ako, sabi ng babae, yun lang ang kailangan kong malaman, ang Count ay nag-aalala na sayo, bahagyang tumungo ito, at ano ba ito, habang hila-hila nito ang armas ng ating bida. Nag-travel ka, dala mo ang ganitong uri ng sandata, habang hirap na hirap itong buhating, sobrang bigat, bulong ng lalaki, ha?
Kasi dahil ang kapitbahayan dito ay lubhang mapanganib, nako, mabigat nga iyan. Salamat sa pagliligtas mo sa young lady, okay lang, wala naman akong inaasahan na kapalit, mayabang ka, sagot ng lalaki. Tumigil ka Edward, ang taong ito ay aking panauhin at aking tagapagligtas. Sagot ng babae, humihingi ako ng paumanhin young lady. Bahagyang yumuko ang lalaki, ngumiti ang babae at, Daniel sa tingin ko dapat na akong bumalik ngayon. Mamimiss kita ng sobra, mamimiss din kita Vivi. Bahagya lumungkot ang mukha ng ating bida, maya-maya pa ay dumating ang isang helicopter para sunduin ang babae. Halika na young lady, habang akay-akay ang babae patungo sa helicopter. Tumingin naman si Edward, sa ating bida. Ngayon ay kumpleto na ang pagkakakilanlan mo, maaari ka nang umalis. At habang natatanaw ang ating bida sa pag-alis ng babae at mga sundalo, ito ay maikli ngunit ito ay nadama ko at hindi kapani-pani walang mahaba, at ito ay isang nakakaaliw na paglalakbay, maya-maya ay dinukot nito ang kanyang cellphone at agad nagdayal, yes, boss, mula sa kabilang linya, hello Robert, na-miss kita ngayon araw na ito, boss, anong po ang meron, pupuntahan kita agad, nagtatakang sabi ni Robert, ganun ba? Then, halika dito at ihatid mo ako pauwi, ha? Okay po, gusto ko sana pumunta sa mas komportableng lugar ngayon. Sige, ako na po ang mag-drive sa Big One. Agad naman dumating ang private plane nito, at lula na nito ang ating bida, at nang makarating ito ay agad nagpahanda ng pagkain at habang kumakain ito, at saka nagkwento ito kay Mr. Robert, ano po, assassin, yung ay mga naririnig ko lang, meron ba talaga sila? Nagtatakang sabi ni Mr. Robert. Ang sarap, at matagal-tagal na rin nung nakakain ako ng steak, bulong nito habang panay ang subo, at muling sinagot si Robert, at sila yung nananakot sa akin, sagot nito kay Mr. Robert, at gumagamit sila ng ilang uri ng naglahong sinaunang mahika, muling sabi nito, parang nasusunog ang lalamunan ko ano? Sinaunang mahika, ulit ni Mr. Robert, at parang kakailanganin ko ng mga bodyguard na marunong humawak ng baril, napatingin naman si Mr. Robert. Please magparehistro ka ng mga mercenaryo sa mga empleyado ng kumpanya ng seguridad ng Koreano, at sa tingin ko kailangan ko silang isama pag nag-abroad ako, at paki-expand na rin ang intelligence network. At huwag kang mag-atubiling gumamit ng maraming pera hanggat kailangan mo, sige po. May naramdaman din ako hinala lately, ibig mong sabihin ganon din sa Wall Street, matindi ang invisible complete. Tumitindi ang hidwaan sa pagitan ng pamilya at ng bata at ng collateral line. Agad uminom ito ng red wine, sinaid nito ang laman at nang maubos, ang sarap, nakakain din ako ng maayos, phew, pakiramdam ko ay nabuhay na ako, parang may internal conflict din sa loob ng Shield family, alam mo boss. Hindi na bago ang mga hindi pagkakaunawaan sa ari-arian sa pagitan ng direktang linya at babae ng collateral line, makapangyarihan ang faction na pinamumunuan ni Senador Richard Johansson ang kinatawan ng collateral line, hindi nyo ba na-check lahat? Ang pera ang pinakamahusay na kasangkapan para makipagkaibigan, sabi ni Mr. Robert, hindi agad kumibo ang ating bida, nag-isip muna ito bago ngumiti. Maayos ba ang naging eleksyon, gaya ng sinabi mo? Ang pagsisigasig para kay Obama ay hindi biro, walang umaasa na tatalunin niya si Hillary at maging demokratikong kandidato sa pagkapangulo, at muli iginagalang ko ang iyong pananaw, sabi ni Robert, mula ngayon huwag mo nang hahayaan ang mga iyong bantay, mabuti na ang laging may kasama kang bodyguard at gumamit ng armored vehicle, opo boss, ang liman ay malapit nang bumaksak, hindi, di ba, ito ay malaki. Hindi lang ang liman ang nalugi kundi din ang Merrill Lynch. Nako, marami akong kaibigan na nagtatrabaho doon, kung ganun ay mangyaring tanggapin mo ang mga taong may kakayahan. Opo boss at salamat, nakipagpustahan ka ba sa Dow Jones? Para ito ay bumagsak. Opo at sinusunod ko ang mga utos mo. Ano ba ang nangyari sa investment atmosphere sa Wall Street? Karamihan sa mga bilihin kabilang ang langis ay bumubulusok na ito na walang katapusan. Ito ay isang pangyayari na halos hindi mo nakikita minsan sa isang buhay. Pakihanda mo ang mga card na lalaroin natin para kay Obama. Kahit ganun, gusto kitang makita minsan sa side na yon. Will, magpapatuloy tayo sa ganitong paraan, sabihin sa kanila na inaasahan namin na patuloy silang magkunwaring hindi alam.
mangyaring magtatag ng isang international na organisasyon na nagbibigay ng tulong na may halagang sukat na pondo na humigit kumulang $10 billion, iyan ay isang mahusay na desisyon, pakitiyak na ito ay patakbuhin ng malinaw. Opo boss, ihahanda ko ito sa ganoon paraan. Samantala sa Seoul, Korea, sa lore office habang nag-uusap ang dalawang babae na si Team Leader Sera at si Do Do-hee, alam mo, walang ibang company dito sa Korea na nagbibigay ng ganon katagal na bakasyon. Sis, Sera, hindi na ako makakapaghintay pa sa magandang bakasyon na ito. Stop it, kaya nga ako bumili at mag-earn para sa sarili ko na may libing sa kumpanyang ito, isang earn ha, dapat bumili din ako ng isa, ano ba ang big deal doon, pwede ka namang ilibing sa ibang lugar, bakit ka ba nagkakaganito, alam mo namang kalbo ang daddy ko, at alam mo rin na ako ay laging nasa tabi ng CEO magpakailanman, biro pa ni Do Do-hee. You know maganda nga iyan. Anyway, kumusta naman ang CEO natin? At saka, paano yun kasama niyang babae na lumabas sa video? Sa ngayon kasi ang beach ay magandang puntahan. Sa tingin mo ba talaga, lahat ng lalaki ay pare-pareho lang, para sa isang lalaki ang isang babae ay dapat na mas bata at maganda? Alam mo ba hindi ganoon kadaling akitin ng ating CEO, napatingin ang dalawang babae sa glass door ng office nang makita nito ang dalawang tao na papasok, humakbang ang mga paa ng lalaki papasok, agad saglit na patulala ang dalawang babae na tumutok ito sa pumasok, sabi ng babae. Bakit ganyan ang mga mukha nyo, Mr. CEO, bahagyan napasigaw ang dalawang babae, nang matauhan ito sa pagkakatulala sa dumating. Parang hindi kayo masaya sa pagdating ko, hindi nyo naman ako siguro minumura, ano, no, of course not, no. Nagulat na sabi ng mga ito, kumusta kayong lahat na nandito? Pareho sumulyap ang dalawang babae, nga pala dinala ko siya dito lalo na para kay Director Do Do-hee, ano kamo, bagaman, siya ay hindi kasing galing ni Richard Johansson, siya ay isang investor Robert Ryan. Agad naman napatingin ang dalawang babae, no way, Robert Ryan ang investment na misteryoso, bulong ni Do Do-hee, agad naman ngumiti si Mr. Robert, samantala, sa National Intelligence Service, anong sabi mo siya si Robert Ryan? Tama ka, habang hawak-hawak ng lalaki ang isang larawan, muli ay tinignan ito, nabalitaan ko na big deal siya sa Wall Street. He's called the rising Midas of Wall Street, talaga, kaya ba siya nandito para sa investment purposes niya? Pumasok siya dito sa bansa kasama ang kinatawan ng isang investment firm na nangangalang Jang Tae-san dito. Agad inabot ng lalaki ang folder na pagkakakilanlan ng ating bida, Jang Tae-san, bigkas nito, binuksan nito ang folder at, si Jang Tae-san ay kinilala bilang isang overseas investor ng Ana Group, at siya ay si Robert Ryan, isang domestic partner. Ang binatang ito ay medyo mayaman, sabi sa isip ng lalaki. Ilang beses ko na rin siyang inimbestigahan, pero napakalinis niya at walang anomalya, mayroon din siya firm, at mahigpit siyang humawak ng pera. Ang binatang ito ay marunong humawak ng pera at alam din niya kung paano at saan gagastusin. Jang Tae-san, bigkas ng lalaki sa pangalan ng ating bida, magtalaga ng mga ahente upang magbigay ng personal na proteksyon, at ingatan ang sino man nagtatago sa paligid. Opo, naintindihan ko po. At sa tingin ko may mangyayari, bulong ng lalaki na bahagya ngumiti na para bang may plano ito, at makipag-ugnayan ka rin sa iyong kaibigan, at sabihin mo sa kanya na pumunta para sa isang tahimik na lunch. Sige po. Samantala, sa opisina ng lore, gaano ba kagaling ang kakayahan ng aming CEO, at dinala niya dito si Robert Ryan, ito ay hindi ka panipaniwala, bulong ng babae habang nakatingin sa nakatalikod na dalawang lalaki, it's unbelievable. At saka parang mas cool siya ngayon, muling bulong nito, maya-maya ay tumayo si Do Do-hee sa harapan ng dalawa at, ikinagagalak kitang makilala sa unang pagkakataon, ako nga pala si Do Do-hee, at nagtrabaho ako noon sa Bear Stearns. Bear Stearns, mahinang sabi ni Mr. Robert sa kanyang isipan, isang karangalan na makilala ang sumisikat na alamat ng Wall Street. Bear Stearns ha, mukha kang tahimik at bata pa. Pero nakakahanga ka, sabi ni Mr. Robert. Robert, may isa pang maganda dito, ang aking secretary team leader Yu Sera, pakilala nito sabay kindat. Isa pong karangalan na makilala ka, wow, ngayon ay talagang napaka-blessed day ko.
upang makilala ko ang naggagandahan babae, sabi ni Mr. Robert. Ngumiti naman ang napakagwapo ang ating bida, na lalong umakit sa dalawang babae. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng ngiting yun, pero parang mas lalo siyang naging cool. Nasobrahan ng dami ang pagkakol niya, bulong ng babae habang kinikilig ito, mula sa opisina ng ating bida habang nagpahanda ito ng mainit na kape. Boss, mas maliit ang opisina mo kaysa sa inaakala ko, dapat ba tayo magtayo o bumili ng bagong gusali, sa Korea? Kahit ganito ay marami ang naakit ng atensyon dito, maya-maya ay napatingin ito sa telepono nang tumunog ang intercom nito. Mr. CEO, nakatanggap ako ng tawag mula sa Secretary Office ng Ojeyong Group. Ojeyong Group sa Secretary Office, ulit na bulong nito, connect mo sa akin. Matapos ng ilang sandali ay kumonekta na ito. Hello, I'm Jang Hanso, the Secretary General of the Ojeyong Group. This is Jang Tae-san. Ano ang kailangan mo? Hahaha. I heard na mainitan ang ulo ni Jang Tae-san at sa tingin ko ito ay parang totoo naman. Are you free this evening? Gusto kang makita at makilala ka ng aming chairman ngayon gabi. Libre ka ba mamayang gabi? Gusto kang ma-meet ng aming chairman. Muling sabi ng nasa kabilang linya, gusto kong pumunta sa pinakamagandang restaurant. Sagot ng ating bida ng nakangiti, sa isang restaurant talaga, hindi mo naman ako tinatanong para lumabas at mag-dinner diba? Kaya pwede ba na ako na lang ang mag-treat? Hahaha, sige, magpapareserve na ako sa magandang lugar. Mula sa intercom, magdadala ako ng isang bisita. Isang bisita, siya ay isang napakahalagang tao na aalis ng bansa bukas at mayroon lamang oras ngayon. I see, we will contact you sa iyong opisina ng hiwalay sa oras at lokasyon. Mula sa intercom, napatingin si Mr. Robert at tila ba, pinag-aralan ang sinabi nito. Then see you tonight, sabay pindot ng end call button sa telepono. Samantala, sa building ng kausap ng ating bida sa telepono na katatapos lang, mga walang pakandangan, jerk, maririnig ang pagkakahagis na nabasag na baso. Ano, may dala siyang bisita. Ano ito? Akala ko ba mag-mem-eatang kami bilang magkaibigan, dahil ba malaki siya kung kumita ng pera? Sino siya para utusan ako? At gusto niya magpareserba pa ako ng restaurant sa magandang lugar. Ang punk na ito, ay hindi isang pulubi, pinagdikit nito ang ngiping sa galit. Dapat ko na lang ba siyang pansinin? Hindi, kasama ang grupo ng Ann na nawala. Magiging mahirap kung ang mga bagay ay magiging maingay sa espesyal na pagsisiyasat sa lahat. Samantala, habang nasa parking ang ating bida at si Mr. Robert, mas mabuting makilala ko siya at tignan kung ano ang gusto niya. Boss, sa tingin ko dapat palitan mo din ang sasakyan mo. Ang murang sasakyan mo na ito ay wala man lang bulletproofing, sabi ni Mr. Robert habang tinitignan nito ang sasakyang ng ating bida. Ano? Mura lang daw ang kotse ko. Hahaha, bulong ng ating bida. Meron ako na isang espesyal na ipinagawa at ipapadala ko ito kaagad sa iyo. Oh, that's okay. Ang karagdagan funds ay ipapadala ko kaagad sa iyo, at habang lulan na sila ng kotse, ito ay maaaring maging mapangahas na sabihin ko, ngunit ang iyong kasalukuyang pamumuhay ay hindi mas mahusay kaysa sa American superstar, at nalaman ko na ang mayaman na namumuhay tulad ng mayayaman ay nag-uudyok sa mga ordinaryong tao, hindi ito magiging motivation kung hindi isang pakiramdam ng kawalan, bulong sa isipan ng ating bida. Gusto ko bumili ng mga kumpanyang may kaugnayan sa mga minahan ng ginto at pilak. Biglaan naman yata, bakit? Marami naman magandang lugar para mag-invest. Bibili din ako ng mining investment firm. Hindi mo ba alam na legal ang paghahawak ko dito? Oo nga pala, para saan pa ang kinukuha mo sa akin? Hanggang sa nakarating na sila sa isang kilalang restaurant, makikita na may lanay ito. Matapos mag-parking ng sasakyang ay naglakad ang mga ito papasok sa magandang restaurant. Oh, ang ganda ng restaurant na ito, at ang mga pagkain dito ay sobrang mahal. Robert, halika at maupo tayo dito. Oh, maraming bagay dito na kamukha ng nakita ko sa Oriental Museum. Matapos ay kaagad silang naupo. Ito ay ulang tea, tama ba? Ang may-ari nito ay may isang mahusay na pakiramdam at style. Yung tao na i-meet natin ngayon, ay ang chairman ng Ojong Electronics. Malamang ay siya nga. Medyo may kayabangan siya, no, para maglakas loob na utusan ang amo ng ganyan. Yan ay Korean corporate culture, I admit it, pero hindi magandang malate. Haha, pabayaan mo na lang siya.
Bakit ba? Ang matandang ito ay hindi komportable, nakangiting biro ng ating bida, ngunit gayunpaman, hindi natapos ang sinasabi nang biglang bumukas ang pintuan ng reservation na silid ng restaurant. Oh, nauna pala kayo, sobrang traffic kasi. Dahil rush hour, it's okay chairman. Tumayo ang ating bida at bahagyang yumuko, isang karangalan na makilala ka. Ako nga po pala si Jiang Taesan. Anong karangalan, young men? Ang mga kabataan tulad mo ang master ng karangalan. Hahaha, kilala mo ba ang lalaking ito? Ang tawag sa kanya ay Jiang Hanso, ang head ng secretariat. Sabi ng matandang lalaki, Director Jiang, ikinagagalak kita na makilala. Para na rin magkamag-anak na tayo kaya mas kilalanin pa natin ang isa't isa sa hinaharap. Inaasahan kong nakakatrabaho ka, wala akong masyadong alam tungkol sa anumang bagay maliban sa pera. Kaya wala akong maraming koneksyon. At aasa ako sa iyo para sa maraming gabay, by the way. By the way, sino ang lalaking ito? Parang familiar siya sa akin, bulong ng lalaki, hindi agad sumagot ang ating bida. Tumingin ito at worry ay pinag-aralan muna ang mukha ng kaharap, bago ito nagsalita, siya nga pala si Robert Ryan, sabay seniyas ng kamay, Robert Ryan, bulong ng lalaki, tumingin ito habang nag-iisip kung saan ito nakilala. Kasabay sa pagbigkas ng pangalan nito, Robert Ryan, napanganga ito at namutla. Muling timitigan ito ng lalaki na pinagpawisan, are you kidding me? Ang totoong Robert Ryan, bulong nito, nakasalukuyan din nakatingin sa kanya si Mr. Robert, kilala mo ba siya? Sabi ng matandang lalaki, bahagyang bamulong ang lalaki sa matandang lalaki, hindi ba nabanggit ko na sayo dati ito? Agad na nagulat ang matandang lalaki nang laki ang mata nito sa pagkabigla, ang genius investor mula sa Wall Street. Hindi, ito ay nagiging katawa-tawa, mahinang sabi ng lalaki. Bahagyang inayos nito ang pwesto ng kanyang paa. Ikinagagalak kong makilala ka, ako si Song Chol, chairman ng Oljong Group. Bahagyang nagtaka ang ating bida, maya-maya ay yumuko ito, ikaw pala ang chairman ng Oljong Group. It's a pleasure to meet you, na ipinagtaka rin ng lalaking kasama ng matanda, no. Pero at least binigyan mo ako ng pagkakataong na nakataas ang aking ulo na dumating ang napakahalagang tao, sabi ng lalaki, pumunta kami dito para kumain ng aking kaibigan, pero dahil nagbayad na si chairman ng para sa hapunan ay hindi na ako nahihiya na isinama ko siya, sabi ng ating bida. Nako. Tignan mo akong mabuti at maupo ka kaagad, Mr. Jiang, ano pang ginagawa mo? Sabihin sa kanila na ilabas na ang mga espesyal na pagkain, Robert, salamat sa paglalaan mo ng oras sa iyong busy na schedule ngayon, don't mention it, naparito lang ako para makipagkita sa isang kaibigan. Salamat Director Jiang, bahagyang imik ng ating bida. Salamat sa iyo, at nakilala ko si Robert, maya-maya ay dumating na ang kanilang pagkain. Nandito na ang pagkain nyo, sabi ng waitress, agad naman inayos ang mga pagkain. Oh, ito ay kahanga-hanga, wonderful, chairman, ito po ang abalone porridge. Mrs. Cho, ibigay mo muna sa aming bisitang foreign gentleman. Oh, sige, naintindihan ko, please enjoy your meal. Oh, salamat, Mr. Jiang, bakit hindi ka maki-join sa amin? Let's have a drink, oh. Sige, attention everyone, ito ay alak na ito. 100 years old na ginseng, at ito ay 100 na taong gulang na nakababaliw na alak na pinakawalan sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Maya-maya ay may narinig ang ating bida na boses, ang mga puntos ng karanasan sa pagluluto ay nakuha na, ito ba ay window ng notification, bulong ng ating bida, muling nagsalita ang boses, ito ay may maliit na epekto ng dragon breathing technique. Ibig sabihin ginagawa ito kahit sa lupa, bulong ng ating bida, maya-maya ay nagkatuwaan na ito habang umiinom ng alak. At muli nagtagayan, ito, anyway ang alak na ginseng ay napakasarap, Robert, paiinumin kita, salamat, Mr. Jiang, have one to, Mr. Jiang, alam kong nagsikap ka, salamat, at agad ininom ng alak para sa kanyang tagay, ilang sandali pa, ay parang mga lasing na ito, Robert, ang sarap mong kasalo sa pagkain ngayong gabi. Kaya gusto kong malaman kumusta ang lagay ng pag-i-invest sa Oljong Electronics, sigurado na ba?